Sabi ni Pulongges Yotman, kahit anong gawin yan, PBBM pa rin ang presidente hanggang ngayon. Correct. Diba? Pajulit-julit to. Kapag naubusan sila ng pagka naubusan sila nung ibibintang kay Pangulong Bongbong Marcos, babalik na naman ho yan sa step 1, mga bossing. Step 1, ano gagawin? Doon, yung ano na naman, pa-hair follicle test na naman si Pangulong Bongbong Marcos. Paulit-ulit na naman yan eh. Paulit-ulit lang yan. Tapos ang sinasabi ng mga DDS, alam mo ba yung mga nagsampa o nag-file ng plunder kay Sara Duterte? Si Bongbong Marcos ang may utos. Eto, tingnan nyo ho mga kababayan. Naniniwala nga sila na ang administrasyon ang may pautos Sila Cielo Magno. Sila Father Flavi. Mga umaano ho yan. Mga kritiko din ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. At ito, PDP claims Marcos administration doing everything to block Sara Duterte's presidency. Alam mo ba? Spokesperson ng PDP, alam nyo ba na madaming bumaliktad na, madaming umalis na sa inyo? O hindi? Siguro hindi ho nila alam, mga kababayan. No? Dahil mga aanga-anga at uto-uto. Pero nyo nga, tingnan nyo nga yung mga parali-rali ninyo. Ilan na lang ang sumasama doon sa mga parali-rali po nitong mga DDS. Halos wala na Halos ilan na lang ho, mga bossing. Meron kayong Kiko Barsaga nung ilang buwan lang. Wala na din. Di ba? 100 lang ang sumama doon sa rally ni Kiko Barsaga. Sabi ni Benz, Bongson, pati ka lugar mo sa Iloilo, hindi ka na pinapaniwalain dahil may nakaso ka. May kaso ba si Bongson? Hindi ko alam. Sabi ni Ice Rain, Lagmay, DDS mindset na yan. Hindi na nag-group na nanatiling nursery, hindi man lang na-promote ng kinder. Pero nyo, ibibintang nila at ipamumuka na sa ano po, galing sa administrasyon yung pagpapatanggal o yung pagkaso ng plunder kay Sara Duterte. At eto pa ho, mga bossing, no? Eto pa. Yun daw yung bagong lumalabas ho na si Madriaga na kumbaga nagsasabi na yung pondo o naging pera o yung ginastos sa eleksyon sa kampanya ni Vice Presidente ay galing sa Pogo at galing doon sa mga tulak ng ipinagbabawal na gamot, mga bossing. Kakuntsaba daw ho ng palasyo. Nag-end yung relationship Eto, si Roque. May sinasabi. with the VP Sara because you filed a case against Madriaga. May falling out daw kayo ni Madriaga, kaya Sinasabi ni Madriaga, meron daw siyang mga nakausap na mga magsasaka na, kumbaga, yung kalupaan daw nila, niland grab daw po. Kala ko ratbo lang nila ginagrab Kala ko ratbo lang ang ginagrab, yung pala pati land daw. nagkaroon din sila ng falling out. Kidnapping ba yun? Attorney, Kidnapping. yung kaso? Ano po ba nangyari noong 2023? Unang-una, hindi ko siya kakilala. Wala na to, baon na to si Roque, mga bossing. At panigurado, pagpasok nito sa Oblo, lalong mababaunan ho ito. Nako, sabi ko sa inyo, tabi-tabi matulog sila doon No, sama-sama sila matulog doon, lalong mababaunan, patong-patong, Kayo kung ano-ano iniisip nyo kay Roque, ha? Until dinimanda ko siya for kidnapping. So wala kaming falling out dahil hindi ko siya kakilala from ADAM. Okay. Ang alam ko lang, siya ay na-identify as unang-una, suspect nga doon sa kidnapping na yon. At later on, nung na-recover yung mga biktima ng kidnapping, positively identified siya. At yan nga daw ho ang dahilan kung bakit hindi daw po dapat paniwalaan si Madriaga, mga boss. As being one of the kidnappers. Dahil nga may mga kaso at nakakulong daw ho. Paano kung totoo yung sinasabi na kaya lang ako nakakulong o kaya lang ako nandito sa loob ay ginipit ako? Dahil nga ayan,
nung isiniwalat na lahat. 'Di ba? Kila Roque. Oh, ngayon ano ang inilalabas niya? Pondo nung eleksyon kay Vice Presidente. Galing daw sa Pogo at galing doon sa tulak ng mga ipinagbabawal na gamot. So kung sinasabi niya nakakilala ko siya before at nagkaroon kami ng falling out, that's an outright lie dahil hindi ako mag-associate sa mga karakter gaya ni Ramil Madriaga. I think it's more of falling out with VP Sara kasi daw po hiningi niya yung tulong ni VP Sara when you filed the case against him pero hindi raw siya Tinulungan. Ayun daw. 'Di ba? Kaya nagtampo. tinulungan. Ganun po ba? Iba daw kasi kapag pinailan daw si Roque ng kaso, parang pinailan daw ni Madriaga ng kaso ang mga Duterte. Ang version na ng Well, alam nyo, ang pagkakaalam ko lang, hindi siya kakilala ni VP Sara. Kasi May mga picture na lumalabas Ang dami nagkalat na magkasama, may selfie pa nga, di ba? alam mo, sa piskalya pa lang yan, ginamit na niyang alabay na yung panahon daw na di umano na nangindap sila, siya ay nag-a-attend ng isang parallel event ni VP Sara, no? Sabi ni Ma'am Neng Gigi, mukhang maraming alam si Roque na paghalata involved siya. Sabi ni Gilbert Santiago, si Akla na mukhang pala, uy grabe kayo, wish ko ngayong Pasko sana nasa kulungan yung Akla na yan kasama ang mga DDS. Puro satsat, puro Diyos ko. Ang kailangan sagutin ni Roque yung sinasabi na nag-land grab daw ho, no? At ako naman, nung nakita ko yan sa kanyang affidavit, pinagbigay alam ko kaagad sa tanggapan muna ni VP Sara. Tsaka sabi ni Margie Barcebal, magkumpare pa nga sila yung pang-apat na anak daw. Di umano, ni Sara Duterte, ang ninong ay sino? Si Madriaga. Paano sasabihin nito na hindi magkakilala? Meron pa, sinasabi ng mga DDS, na kesyo daw po hindi tunay na PSG, si Madriaga, mga bossing. Akalain mo yun? Sila-sila na lang naglolokohan talaga dyan Di ba? Ang matindi nito, mga boss, sa Pebrero 2026, malamang sa alamang ho, talagang papatong doon sa bigat ng impeachment ni Sara Duterte. Yang mga inilatag ni Madriaga ho. Oo, kasi yon? Mga impeachment ni Sara Duterte, yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Una na yon. Pangalawa, yun pong bribery na sinasabi ng mga kawani nung nandoon po sa DepEd. Pangatlo ho, mga kababayan, yung sikat na confidential funds. At tapos ito papatong pa ho. 'Di ba? Ayan yung sinasabi ko sa inyo.